Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta po kayo? Kung napapanood niyo po ako, siguradong naka-fiber kayo. Malakas at mabilis po ang inyong internet connection. Sana po, kung gaano kabilis ang inyong internet connection, ganun din po sana ang connection natin sa ating Panginoong Diyos. Kumusta po kayo mga kapatid? Tayo po ay sinubok ng nakakatakot na panahon. At wala tayong ibang gagawin kung hindi tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Napakahina po ng signal namin dito sa amin pong lugar. Kaya ay patuloy niyo po kami ipanalangin na sana ay magkaka-internet na kami at magkita-kita tayo virtually bago magpasko. Lagi po kami kinukumusta ni Kuya Darwin at nakakatuwa po na merong taong nangungumusta sa iyo, nag-aalala. Okay? Lagi tayong inaalala ng ating Panginoon, mga kapatid. Huwag po kayong malungkot dyan. Okay? Good news po, sa loob po ng 5 buwang lockdown, ay tayo ay malakas pa rin. Sa ating pisikal, na ating pangatawan, at sa ating espiritual na kalagayan. Sana ay patuloy po nating panghahawakan ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Nag-umpisa po ang lockdown noong March 2020, March 15 yata yun, At 5 buwan na po, mahigit ang lumipas. At siguro napapansin nyo na hindi kami nakakasali sa mga activities sa church dahil nga po sa internet connection. Kaya naman, napakahirap po para sa akin dahil first time ko pong gawin ito na ipaabot sa inyo ang akin pong pangungumusta at ipaabot sa inyo ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito. Ganun pa man, ay napakabuti po ng ating Panginoon, kaya isinulat ko po lahat, mga kapatid, yung akin pong karanasan noong lockdown para hindi po ako maligaw sa akin pong mga sasabihin sa inyo. So, bago po tayo magpatuloy, ay akin po kayong inaanyayahang manalangin muna tayo. Dakila po naming Diyos, amin pong hinihiling ang inyong pamamatnubay sa inyong banal na espiritu upang ang amin pong pag-aaralan, ang oras na amin pong igugol sa amin pong pagsamba sa inyo ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang una ko pong naisip, mga kapatid, nung nag-lockdown ay yung church, Marami pong mga issue nung March. Nung nag-lockdown na hindi pwedeng mag-church, marami pong issue. Kaya na-miss ko po yung activity sa church. Na-miss ko po yung potluck, mga kapatid. Yung potluck agad naiisip. At na-miss ko po yung mga kapatiran. Lalo na si Kuya Jimmy. Sa kanyang pagpapatawa at sa kanyang pang-aasar din. Nakakamiss din po yun. Na-miss ko rin po yung mga kabataan sa Nabalita Church sa pangunguna ni Dayan. At sila po yung pinaka-active sa mga online activities and worship noon pong nag-lockdown tayo. Na-behind po kami, mga kapatid, sa mga church activities dahil po sa problema ng internet. Ganoon pa man, mga kapatid, ay meron pong kahulugan ang lahat ng ito sa ating Panginoong Diyos. Sa paglipas po ng masasamang panahon, ay kumusta po tayo? Ang atin pong koneksyon sa atin pong Panginoong Diyos, ang atin pong relasyon sa araw-araw. Kumusta po, mga kapatid? Sa abang katulad ko na inyong kaibigan, ay nakakamiss sa inyo
ay mas lalo tayong namimiss mga kapatid ng ating Panginoong Diyos. Ano? Lalo na sa tuwing nakakalimot tayo sa Kanya, kahit sa tindi ng panahon, ay minsan nakakalimot tayo sa Kanya at hindi natin napapansin. Kung kayo po ay hindi nyo nararanasan, ibig po sabihin ay napakalakas at napakatibay ng inyong relasyon sa Panginoon. Ako mga kapatid ay nakakalimot minsan, pero ang Panginoon ay mabuti at napakabuti talaga dahil siya po ang patuloy na nagbibigay at nag-sustain sa ating mga pangangailangan, hindi lamang sa mga material, kundi sa mga bagay na espiritual. Meron po akong karanasan mga kapatid sa nagdaang lockdown na napaka magandang experience na gusto ko pong i-share sa inyo. Ako po ay binigyan ng kapamahalaan. Ako po ay binigyan ng dalawang disipulo ng ating Panginoong Diyos. Ang aking asawa at ang aking anak. At ang iba sa inyo ay binigyan ng kapamahalaan. Marami po, no? Marami pong pasan yung iba dahil marami kayong anak. At mahirap po pala ang bilang ama ay mahirap po dahil iniisip mo na dapat ay tama ang iyong paglilid sa iyong pamilya dahil pag sumablay ka, sablay ang iyong pamilya. At akin pong natutunan mga kapatid na ako po personally ay malayo pa sa katotohanan. Dahil napakalayo pa po ng aking ugali sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, I should say, dahil napakamagalitin ako, napakamatampuhin, hindi ko na maintindihan, mahirap pala ang pagiging ama. At dugo at pawis po ang akin pong nararanasan dahil gusto ko kasing ito sundin nyo. Natutunan ko mga kapatid sa lockdown ay hindi po mahalaga yung iyong sinasabi. Actually, mahalaga din naman, kaya lang kapiraso lang. Mas mahalaga po yung iyong ginagawa at iyong ipinapakita sa araw-araw dahil yun po ang mas effective. Meron pong hintil na nagsabi sa akin na tuloy mo lang sir ang iyong mabubuting plano at gawa. Huwag na kayong magalit. Be an example sa lahat ng iyong gagawin sa iyong pamilya at sa awa ng Diyos ay susunod din ang iyong pamilya kung makikita ka. So, natouch naman ako dun sa aking kaibigan na nagsabi sa akin, hindi naman yung Adventist mga kapatid. Bigla akong nang hina at bigla akong nang napahiya, napahiya sa sinabi ng aking kaibigan. Ganun pa man ay buti po ng Panginoon sapagkat minsan na po ako'y iniisip ko na sumuko na sa pananampalataya kasi napakahirap nga naman pasunurin yung aking mga disipulo. Mahirap po. Pero iniisip ko po na kung ako ay susuko, ako rin po mga kapatid ang sisingilin ng Panginoon pagdating ng panahon. Naranasan po namin sa lockdown. Siyempre, yung lockdown ay kakaiba po yun, dahil nasa bahay lang kayo. Buong araw, kung kayo ay lalabas, sisitahin dito sa amin nung nag-lockdown mga kapatid. At talagang nakilatis namin ang bawat isa. At yung aming anak ay lumalaki na. Makulit na po, mga kapatid, makulit na. At
sa amin pong pananatili sa bahay ay akin po napansin, mga kapatid, na nauuna po yung mga palabas sa TV, mga palabas sa telenovela, mga anime, kumpara po sa pag-worship. Ang panahon ay nakakatakot nung unang lockdown, nakakatakot po mga kapatid. Buti nga ngayon medyo pakiramdam natin parang relax na. Pero ingat pa rin po tayo mga kapatid. Bagamat mahirap ang panahon, nalilimutan pa rin ang Panginoong Diyos sa pag-worship. At dumating po sa punto na isang hamon sa amin ang worship. Ang hirap po talaga mga kapatid mag-worship. Sinubok po kami ng kaaway at sa tuwing mag-worship na, hindi natutuloy dahil minsan nagtatalo kami na mag-asawa. Minsan naman, mag-worship na sana, tulog na yung anak ko. Talagang pinipigilan kami ng panahon at siguro ay gusto ng kaaway na sirain kami, mga kapatid. So, dahil ako, yung aking experience, noong bata pa ako, lagi kami nag-worship sa bahay. Hindi po ako sanay sa bahay na walang worship talaga. So, yun po ang pangarap ko na sana ay mag-worship kami lagi. Kaya ako po, mga kapatid, ay nanalangin sa Panginoon na palakasin ako para patuloy pa rin po akong maging ehemplo sa aking pamilya. Kaya naman po, mga kapatid, ay sinagot ako ng Panginoong Diyos. Nag-close po ang ABS-CBN. Yehey! Sana ay walang nagagalit sa akin. So, nung nag-close po mga kapatid yung ABS-CBN ay nawalan na po yung Yay Channel. Yun pong Yay Channel kasi, andun lahat yung aking mga paboritong anime na ipinanood ko sa aking asawa. Tapos, lagi na namin pinapanood. So, parang doon kami nalinlang ng kaaway. Kaya mabuti po ang Panginoon, kinlose niya. Ayan. So, nag-close po mga kapatid yung ABS-CBN at praise the Lord, yung pong oras na 7 to 8, yun po yung oras na dapat nag-worship tayo. Ayun, nakaka-worship na po kami mga kapatid. At kulang na ang araw namin kung hindi kami nakaka-worship. So, talagang pasalamat po ako sa Panginoon sa pangyayaring yun dahil yun po yung isa sa mga major event na nangyari sa lockdown. So, pangalawa po, mga kapatid, ay yun pong SONA ni Duterte. No? Yung pangalawang pangyayari sa lockdown. SONA ni Duterte at marami pong mga issues. Marami po tayong mga nakikitang personally, marami tayong iniisip na bakit naman ganun si Duterte kung ano. Pero meron din po akong nabasa sa Facebook na kung nakikita natin na ang ating mga leaders ay nagkulang, mga kapatid, ay atin na lang ipanalangin dahil kung tayo yung nandun, baka tayo po ay mas malala pa, no? Sa mga leaders ngayon. Kaya atin pong ipanalangin upang mabuild po or ma-practice po natin yung atin pong faith na sa ating munting panalangin ay tulungan sila ng ating Panginoong Diyos na kanilang gampanan ang kanilang mga ginagawa. So, akin pong napatunayan mga kapatid na ang atin pong pananampalataya pala ay isang regalo sa galing sa ating Panginoon at kung atin pong hihilingin sa Panginoon na dagdagan ito, bibigyan niya tayo ng mga pagsubok na ito ay magsilbing parang stepping stone para po sa mas malalaking hamon sa ating buhay. Dahil nga, sanabi ko nga po sa inyo mga kapatid na talagang hindi po biro ang atin pong pagsunod sa atin pong Panginoon.
nangangailangan po ito ng practice ng ating pong pananampalataya. At kahit nga po mga disipulo, noong unang panahon, sa panahon ni Jesus Christ, ay nanghingi sila ng dagdag pang pananampalataya sa ating Panginoon. So, ibig po sabihin, kung ating pumabasahin dun sa, sa account ng Luke 17, verse 5, sabi ng isang disipulo na, dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya kasi parang yung prinsipyo mo ay iba sa prinsipyo namin. So, ang Panginoon po ay mabuti, tayo po ay tinuturuan niya ng mga bagay upang ating pong pagtitiwala sa Kanya ay mas lalo pang iigi sa araw-araw na pamumuhay. Pangatlo po, mga kapatid, na event na nangyari sa lockdown ay itong nausog po yung yung aming klase. Ang klase po natin ay instead na mag-umpisa ng June, na usog po ng August. At natuloy po yung mga private school, mga colleges. Yun naman pong sa public school ay matutuloy po daw sa October 5. So, napapansin ko na merong itong object lesson in the Christian perspective na bakit nauusog yung mga date, mga kapatid. Minsan naisip natin yung second coming. Bakit ang tagal-tagal ng second coming? Gusto na nating magpahinga sa atin pong mga nararanasan dito sa mundo na napakahirap. Kaya lang, napakatagal ng second coming, mga kapatid. Ang sagot po ay hindi po handa. Hindi po tayo handa, mga kapatid. So, binigyan tayo ng grace period ng ating Panginoon. Sana ay patuloy nating bigyang halaga ang bawat araw na dumarating sapagkat ito po ay isang araw na mas malapit sa huling araw ng pagparito ng ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon. Binigyan tayo ng chance, parang DepEd lang na binigyan ng chance ang bawat school na mag-prepare, para po sa new normal setup at para po sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Tayo rin naman po ay binigyan ng chance upang atin pong i-practice ang ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Dito ko po tatapusin ang akin pong experience sa ikalawang Pedro. Sa sulat po, mga kapatid, ng ikalawang Pedro, sulat ni Pedro sa atin. Ang talata po, mga kapatid, ay sa ikatlo. 2 Peter 1 verse 3. Sabi po rito, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. So, dahil sa Kanyang makalangit na kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, tayo ay binigyan ng mga bagay patungkol sa buhay at sa kabanalan. So, ibig po sabihin, mga kapatid, ay ang Diyos hindi nagkulang sa atin. Tayo ay binigyan niya ng pananampalataya. Kahit yung pananampalataya natin, bigay niya yun eh. Ang atin pong gagawin ay atin po itong i-practice sa araw-araw. Itutuloy ko lang po, mga kapatid, sa verse 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Tayo daw po ay binigyan ng pangako. Marami pong pangako ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang pinakamalaking pangako ay ang buhay na walang hanggan na Kanyang ipagkakaloob sa Kanyang mga anak na susunod sa Kanyang kalooban.
mga kapatid. At dahil doon, nagkaroon po tayo ng kalakasan na sa masama at pangit na mundong ito ay meron pong langit na nakaabang sa lahat po ng magtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, ibinigay niya sa atin lahat ng kapangyarihan, no? Upang panagumpayan ang kasalanan at mabuhay na representative ng ating Panginoong Diyos upang sabihin din naman sa iba ang plano ng Panginoong Diyos sa kaililigtas natin at sa kanila. At pinakauna po dito mga kapatid na binanggit sa verse 5 ay ang ating pananampalataya. Ang sabi po sa verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and virtue knowledge. So, ang ating pananampalataya ay magbubunga ng kagalingan. Kung atin po itong i-practice sa araw-araw, ay magbubunga po ng kagalingan. At ang ating kagalingan, mga kapatid, kaalaman. At ang ating pong babasahin pa po ang mga susunod sa verse 6, unto knowledge, temperance, unto temperance, patience. Harinawa, mga kapatid, na ang mga salitang ito ng ating Panginoong Diyos, yung temperance, yung patience, pagtitiis, talagang tinamaan po ako sa mga verse na ito dahil nawala po yung aking pagkamatiisin, mga kapatid. So, ipanalangin po natin ang ating pong bawat mga puso at isipan na ang ating pong pagtitiis ay makamit natin sa tulong ng ating banal na Panginoong Diyos sa Kanyang banal na Espiritu, at ang ating pong pagtitiis ay magbubunga ng kabanalan. Sinabi po sa verse 7, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Kung meron daw po tayo nito, mga kapatid, ay hindi tayo magiging baog or maging fruitful tayo sa atin pong pamumuhay sa mga panahong ito habang nag-aantay tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang gawain po, mga kapatid, ay nariyan, napakalawak, napakalaki. Patuloy po nating dalhin ang liwanag sa ibang tao, pamamagitan po ng ating mga sarili. Atin pong idalangin na maging ehemplo tayo upang patuloy tayong makatulong sa pagpapalaganap ng magandang pabalita sa ibang taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Bagamat ang kaaway ay hindi natutulog, mga kapatid, upang hadlangan tayo sa lahat ng ating mga gagawin patungkol sa buhay at kabanalan. Atin pong idalangin sa ating Panginoon na sa mga maliliit na bagay, tayo po ay makapagbigay impluwensya sa atin pong kapwa upang atin pong ipakita ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At malaki po, mga kapatid, ang atin pong tungkulin, gampanin, at atin pong gagawin yan unti-unti sa tulong po ng atin pong internet. Dahil po malakas ang internet nyo, malaki po ang inyong responsibilidad upang ipamahagi ang magandang pabalita, ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat kaibigan na meron kayo sa Facebook, kung saan-saan man. So, mga kapatid, hanggang dito na lang ang akin pong mensahe na ibabahagi sa inyo. At sana po ay simula ngayon ay atin pong patuloy na alalahanin ang ating pong Panginoong Diyos, ang Kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, at harinawa na sa araw-araw ang ating pong pananampalataya ay magbubunga ng tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos.
God bless po sa ating lahat at happy midweek.